3 steps para makapag-start ng private practice at makapag-quit ng moonlighting duties. Hello mga docs, this is Kim Carlos, and in this video, kikwento ko kung paano ko nagawang makapag-quit sa moonlighting duties ko and makapag-start ng private practice kahit na hindi ako specialist. Meron akong 3 major steps na ginawa para magawa yung start ng private practice ko. And ang pinaka-favorite ko dito is yung 3rd step. Kasi nung nalaman ko yung 3rd step na yun, recalling back, naisip ko na pwede ko palang magawa na habang may transition period, habang nag-moonlight duties ako, pwede ko na palang simulan yung private practice ko. Kasi in my story, hindi ko nagawa yun. Talagang nag-stop ako ng moonlighting duties, then nag-start ng private practice. So, kung gusto mo malaman yung 3rd step na yon, make sure na panoorin mo itong buong video. So, bago tayo magsimula, mag-subscribe and mag-like ka muna dito sa video na to and click the bell notification para every time bibigay ako ng mga marketing tips para mag-start ng private practice ang doctor, ma-notify ka rin dito sa channel ko. So with that said, let's start. So currently, as of recording this video, 7 years na ako sa practice ng medicine. 4 years na nag-moonlight duty, and then ngayon 3rd year ng private practice. So, kung isipin nyo, 3rd year pa lang ako ng private practice, medyo mabilis ang pag-build ng practice. Dahil nga doon sa strategy na ginawa ko, na tinuturo ko naman sa mga kapwa ko, mga doctors. If you want to learn more about that, click mo lang yung link dito sa description para malaman kung paano mag-apply or enroll dun sa course na ginawa ko para makapag-start ng private practice to get more patients. Yung 4 years na moonlight duties ko, immediately after yun ng pagkapasa ng board exam. Kasi after noon, sinabi ko sa sarili ko, pinag-aral ako ng parents ko ng medicine. So, after na makapasa ng board exam, kuha agad ng mga duties. Merong ang group na tinatawag na Moonlight Bay, na kung saan doon makikita karamihan ng mga reliever doctors, yung mga pwede kang rumakit at makapag-duty. So, nag-duty agad ako doon kasi nga, hindi na ako humihingi ng baon mula nung nakapasa ako ng board exam. So, nagsimula muna ako dun sa mga duties na may mga kasamang RODs. Kasi pag may mga kasama ka, kahit paano, medyo kung bago ka pa lang, nakakapaka mo yung mga pwedeng gawin. So, kadalasan naman ang bibigay sa'yo mga nasa ER ka naman madalas na duties eh. So yun yung madalas ko pala ginagawa kasi may mga ibang mga duties pala na hindi pala emergency room, puro yung mga annual physical exam. Pero ako yung madalas kinukuha ko. And during the course na 4 years na ganun na ginagawa ko, duty dito, lipas sa ibang hospital. Mas marami kasi mga hospital na sa south na nag-offer at mas mataas yung kanilang mga PF doon. Kahit na tiga dito ako sa north, sa Bulacan. Doon ako nagpa-practice. During that time, pagkatapos ng duty, uwi ng condo. Nasa condo pa kami noon. Tulog. Tapos, kinabukasan, duty na naman. So, ganun. Paulit-ulit yung cycle ng 4 years na ganun. Na parang may mga time. Kasi, may mga time na nakapag-isip ako. Well, nakapag-isip ako kasi, ang mga kinukuha ko mga duties na hospital is yung mga hindi sobrang toxic, hindi rin sobrang benign. Kasi yung toxic, malaki kita, pero dire-diretso ka talaga. Benign naman, sobrang wala kang ginagawa. Dahil konti incentive, mas mababa lang. So, mga pinipili ko yung in the middle lang. Para kahit pa paano, malaki-laki na konting income, pero hindi sobrang toxic. So, during the down moments, nung wala mga pasyente sa emergency room,
doon ko may naiisip na ganito ba talaga gusto kong gawin palagi, na every time nag-duty ako. I'm not saying this kasi para doon sa mga doctors, for example, yung mga iba nag-ER specialist talaga, ER medicine. So baka ganun talaga yung gusto nila. Pero para sa akin, hindi ko masyadong type yung ganung klase ng work environment na para lagi adrenaline. So gusto ko yung na nasa clinic or outpatient lang. So yun, hindi mo ako nag-specialty. Kaya sabi ko, paano ko kaya ma-achieve yung gano'n na makapag-start ng private practice? And na-realize ko, pag hindi pa ako nag-start ng private practice, kung hindi naman ako magte-training, pag di pa ako mag-start ng private practice, mas mahirapan din kami. Kasi wife ko, surgeon, during that time is residency. So pag parehas kaming magiging gano'n, mag-start ng private practice, ng zero, wala talaga. Kaya doon ko naisip na kailangan makapagsimula na ako mag-private practice para makamareferan ko siya by the time na matapos siya ng residency. And at the same time, ang naisip ko rin, so ayoko nung sobrang pagod na 24 hours ka nag-duty. Kung kaya ko naman, kinupit ko kasi kung kaya ko naman na makikitain yung kinikita ko sa clinic ng half day yung versus yung 24-hour duty sa ospital. So by theory, mas maganda yon para sa akin, para sa lifestyle na gusto ko. Pero hindi ganun kadali. Katulad nga ng mga nakakausap ko sa mga RTT, sa mga conference ng mga doctors na nagsimula na maganda na yung practice ngayon. Nagsisimula sila, ang hirap daw magsimula ng practice dahil hindi simula, nagbibilang lang talaga sila ng butiki. Ganun daw kahirap. So, anong ginawa ko? Number one is, first step na ginawa ko is yung na-inanalyze ko. Yung una kong ginawa, yung nagmuni-muni nga ako, inanalyze ko yung data na at as of this recording, I think 3,000 ang sa 24-hour duty sa sa clinic. Ay sa isang hospital. Tapos plus incentive. So pwede ka kumita ng mga siguro around 5,000 to 6,000 sa isang 24-hour duty. So nung na-analyze ko yun, pero pag naisip ko na pag nagpa-private clinic ka, pwede ka mag-PF ng 500 per patient. So ibig sabihin, 10 pasyente, basta maka-10 pasyente ka sa loob ng isang araw, kahit na hindi pa half day yun, isang araw, equal na yung kita mo sa private practice mo sa mismong 24-hour duty mo. Hindi pa ubos yung 24 hours mo. May time ka pa para sa family mo. So yun yung na-analyze ko and na-realize. Next is, kailangan mag-decide. Doon ako nakapag-decide na kailangan, pag hindi ko pa sinimulan to, stay lang ako sa cycle na ito ng duty 24 duty 24 hours. Tapos hindi naman ako dadagdagan ng mga pasyente. So yun yung ginawa ko. In-analyze ko, nag-decide ako. Nung nag-decide ako, nagpaalam na ako sa mga ni-regular na duty ko. Nagpaalam na ako, nag-start na kami na mag-build ng clinic ng brother ko, si Doxis, kung hindi nyo pala alam. Mag-subscribe din kayo sa kanyang TikTok. So nag-start na kami mag-build ng practice. Ayun, nagsimula, nga wala masyadong pasyente. Kahit na meron na kaming yung father namin na doktor. Iba pa rin kasi na ang gusto ng mga pasyente yung mismo father namin na doktor. So kailangan talaga mag-build ka ng sarili mong practice. Pero buti na lang sinimulan namin dahil kung di namin sinimulan, hindi magbe-build yung yung practice namin. Ito yung first step. Second step na ginawa namin is yung strategy. Ito offline strategy to Ang ginawa namin nung unang opening nung day ng clinic is nagpa-promo kami, free screening, free blood sugar, free triglyceride. Yung screening lang yung piniprick lang dito.
in-sponsoran ng MedReps. So, na-realize natin, marami mga pumunta. Pero, during the follow-up, walang bumalik. Kasi ang mga pumuntang pasyente, yung type of patients na pumunta is yung mga talagang gusto yung free. Okay, yung mga talagang walang pera, yun na ang pupuntahan or magpa-follow upan is yung mga center. Okay, which dapat naman talaga doon sila pumunta kasi nga ang kinikater naman naming type of patients is yung mga private, yung paying. So ganun. So, analyze ulit. Ano bang way para mapadami practice? So, doon namin na realize na gumawa ng makapag-tie up. At yung second step, tie up sa laboratory. Nung time na yon, wala pa kami sariling laboratory. So, nakipag-tie up kami sa mga laboratory na pwedeng na nagpo-promote ng sarili nila, mga bago lang din na laboratory. Tapos kami, bago lang kaming doktor. Tapos doon sa tie-up na yon, may minimal fee, promo, binaba ng laboratory yung, yung blood chem, nagka-promo sila. Tapos, kami naman ang in-charge sa marketing para ma-fill upan yung mga 50 to 100 patients. So, during the time, sa 50 to 100 patients na yon, dahil nagbayad yung mga pasyente, ang ginawa namin, imbes check-upin sila on that day, ang ginawa namin is pinag-follow up namin, schedule namin sila ng tig 10 patients per day. So pinaghatian namin yun. And dahil yung mga pasyente na nakuha dun sa promo na yun is nakapagbayad na maliit, pag next na follow-up nila, willing na sila to pay for the regular na check-up. And mga 30 to 50% kung mga sumama sa lab promo na yon is naging regular patients namin. So isa yon sa mga strategy na ginawa namin para makapag-start ng private practice. Okay, yun yung second step. And last step, which is yung favorite ko, is yung pag-aaral ng social media ads or meta ads or Facebook ads noon. Kasi nung napag-aralan ko yun, mas lalo pang na-build yung may regular na kami pasyente, pakunti-unti dahil doon sa promo, tapos nag-Facebook ads pa ng proper way kasi may mga iba ang ginagawa lang, binuboost lang nila yung ads na nangyari, wala silang nakuha ang results. Kung isa ka sa mga ganong docs is wag mong gagawin yung boost posting. Kasi etong natutunan ko na to na proper way of doing Facebook ads, na strategy na to, na tinuturo ko rin sa mga doctor students ko, is napaka-effective dahil yan yung magiging parang gasolina para magkaroon ng mas madami pang continuous patients. Okay? So, pinag-aralan ko talaga yun kung paano mag-Facebook ads. Bumili mismo ko ng mga courses, online courses, katulad ng mga ginawa kong course ngayon para sa mga doctors. Bumili ako noon para lang malaman kung paano gawin yung proper strategy sa Facebook ads na yun. And with that, nagawa ko makapag-start ng private practice na mabilis. Kaya in 3 years lang nakapag-build na ako ng practice ko ng mabilis. Unlike sa ibang mga horror stories na napag namin, 1 to 2 years daw silang nagbibilang ng butiki sa kanilang clinic. So yun. So again, yung 3 steps na yun is first is decide. Second is do offline marketing like tie-ups with laboratories. And third is yung Facebook advertising the right way. So I hope marami ka natutunan dito sa video na to. If interested ka dun sa kung paano gawin yung specific na step by step na strategy dun sa Facebook ads, meron akong course na ginawa o merong program na ginawa para maturuan ng mga kapwa natin doktor. So thank you for watching this video. Comment, subscribe, and like.